Senators have reacted differently to former President Rodrigo Duterte's kill remarks against some members of the upper chamber. Some have expressed concern, while there are also those who dismissed it as a joke. Well, let's talk more about this with PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, who filed criminal complaints against the former president. He joins us on Morning Matters this morning. Magandang umaga po. Magandang umaga, ma'am, at sa inyo mga tagapakinig. Okay, Major General, unang-una, I know you said that you are filing this as a Filipino citizen and as a PNP CIDG chief. But isn't this complaint supposed to come from the senators who are the subject of this remark? Bakit po kayo? Well, I would like to clarify. What I filed is inciting to sedition and unlawful utterances. We don't need any private complainant on that. And actually, there's another PD that was overlooked. That hindi na kailangan ng private complainant at ito'y malaense. The act in itself is the one prohibited. Even the motive is not necessary to be established. Basta yung ginawa lang, like a bum joke, ang bum joke ay hindi kailangan ng motive eh. Parang the act in itself is the one punishable. Pero wala pong kumausap sa inyo, nag-udyok sa inyo na mag-file ng mga charges na ito? No, this is a public crime and I do believe na alam ng lahat, nakikita ng lahat, it's a violation of law, it's really nilalapastangan ng batas natin at it will be very, very unbecoming on my part at nakakaya on my part as Chief of the CIDG if may iba pang mag-file ng complaint against Mr. Duterte on behalf of the public. So, I deem it necessary to give voice to the voiceless and yung sa mga taong nasa sidelines lang na sigurado ako na hindi naman sang-ayon sa mga nangyayari sa pinagagagawa ni Duterte. So, I'm one of them na hindi talaga sang-ayon sa kanyang ginagawa. Chief, kayo na po nagsabi na we've heard this time and time again at dapat hindi ito maging normal. But what makes it different this time around? Even NBI Director Jaime Santiago said this is rhetoric, this is political propaganda. Even Chis Escudero said nakakalungkot man yung mga ganyang pahayag, namamanhid man tayo sa mga ganyan, parang okay na rin dahil nasanay tayo sa 6 na taon. What makes it different this time around that there are charges actually filed on your end? Well, una, I would like to qualify. I would like to reiterate na I don't like to comment. Hindi ako magko-comment sa kung ano man ang opinion na iba pang mga leaders natin regarding sa ibang opinion nila or ibang opposing views or ibang pananaw nila sa ginawa kong to. But on my part, I really can't fathom na pabayaan na lang itong nagiging normal na itong ganitong klaseng behavior sa ating community. Parang hindi ka tanggap-tanggap na dahil ba nasanay tayo sa 6 na taon, ngayong bagong Pilipinas na, ay ganun pa rin. Hindi na ba tayo pwedeng magbago? Hindi ba tayo pwedeng bumalikwas? At it makes sa tama. Kasi nakikita natin, hindi porke nagiging normal siya for the past 6 years, naging tama siya. Hindi ganun. I don't believe in that. So, I do believe na pag-asa pa rin tayong magbago at umayos naman. At hindi ganitong lahat na lang idadaanin natin sa barakuhan at sa salitang kanto, salitang sanggano, na at the end of the day, hindi naman kayang panindigan. It placed under closer scrutiny. Hindi na kayang panindigan hindi na kayang i-sustain. And Major General, puntahan po natin yung dalawang charges po. No? Yung isa, unlawful utterances, and the other one is inciting to sedition. Maaari niyo po bang maipaliwanag bakit yung dalawang kaso na yan? Well, first and foremost, yung inciting to sedition, napakaraming enumerations ko na inilagay doon. Hindi lang naman dyan sa una niyang sa statement niya na yan dyan sa rally na yan. Dahil for so many times, ano ang mga ginagawa niya? Pinababa ang presidente, tinatawag ng kung ano-anong mga pangalan na hindi naman masubstantiate. At in general, he is just fomenting chaos sa ating bansa ngayon, sa administrasyon, na iba na ang namumuno. Sa unlawful utterances naman, ito talaga,
But then, there is sasabihin ng iba, joke only. Ito, ang pinakasimpleng explanation dyan. Pag-upo niya, sa inaugural speech niya, ano mga pangako? Patatabain ng isda sa Manila Bay, papupulahin ng tubig dagat sa Manila Bay, at pagpapatayin lahat ng adik. So, ano nangyari? In the first 2 months, ang daming namatay. Ang daming namatay. May mga nanlaban, konti lang actually yung nanlaban doon. Ang marami doon is yung natandem. Natandem na ang explanasyon, nag-away-away daw ang mga drug syndicates at nagbarilan, nagpatayan dahil nag-aagawa ng customer, nag-aagawa ng turf, and etc. Na hanggang ngayon ay napakarami ng unsolved. Ano Major explanation General, doon? ibig sabihin Hindi. po ba ay Diba? bubuksan nyo rin yung mga dati niya pong nasabi in order, because you said this is first going through a case build-up, and in that process, bubuksan nyo rin po ba yung iba pang mga sinabi o unlawful utterances, possible unlawful utterances of the former president? Yes, because I'm looking at the pattern. Sinabi niya ganito, maraming mamamatay, maraming nga namatay. So, nung inimbestigahan ngayon sa Kongreso, hindi niya naman masabi na sinabi niya at magde-deny na siya na ito ang sinabi ko, i-qualify niya. So, ano ibig sabihin nun? Joke only na lang yun. Sinabi niyang nangako siya na, sige, I don't care about human lives. I care about human rights. Sige, magtrabaho lang kayo. Pag may namatay, akin yan. Pag may nirape kayo, akin yan. Napatay si Kian de los Santos. Nakulong ang mga pulis. Presidente pa siya noong time na yun. He can give the pardon. He is really up to that promise. Hindi niya naman ginawa. Takot naman din sa public backlash. So at the end of the day, yung mga pulis na sumunod sa kanya, yung mga taong sumunod sa kanya, pag humingi na ng tulong, kasi sabihin, di ba, diretso niya sinabi yun, naniwala naman kayo, yung jet ski, di ba? Naniwala naman kayo sa akin. Kung kampanya lang yun. So, ibig sabihin, joke only yun. Ngayon, itong patayin ng senador, bombahin ng Senado, kung may sumunod at may namatay, nabomba ang Senado, ano sasabihin niya? Kaya naniwala sa akin, tanga kayo, joke only lang yun. Which is unbecoming. That's really unbecoming because he is not an ordinary person. He is somebody that's being looked up to by thousands, if not millions of people. Marami bumoto sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin, the more na dapat, mag-circumspect siya, irresponsible siya sa kanyang mga pahayag. Kaya, I'm bringing him support so that tingnan natin kung hanggang saan ang kanyang galing bilang abogado at maipanisip niya. Alright, maraming salamat po sa inyong paliwanag. Looks like we are going to open a can of worms with those cases right there. But gusto pa namin humingi ng paliwanag, pero sa susunod na lang po, kung maimbitahan po kayo dito sa studio. In the meantime, thank you very much for joining us this morning and bringing clarity to that. We have PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III.